Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot mo din sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingban nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Maben, welcome sa pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hunyo 25, tuig 2025. Kung Araga, JP Havas, ultralita until 9:55 in the morning, sumutulong sa mga balita kag impormasyon. Ang sa ito ay programa kag proyekto sa gobyerno sa rehiyon. Mabiyan sa aton mga pangulang balita. Intambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsunog sang 9.48 billion pesos ang balor sang 1.3 million kilo sang iligal na droga sa Clean Leaf International Corporation sa Capastola. Lupod sang Presidente si DILG Secretary Juanito Victor Rimulya. Nadabahan sa mga ginsunog ng shabu nga nakuha sa mga mangisda sa West Philippine Sea, partikular sa bahin sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag Cagayan. Naripamatian natin ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Punta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa pag-destroy sa mga nahuling drugs. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala ng pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. At alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Kaya that's why I'm here today, just to see how the system works. Para very, very solid yung system natin from the capture and of the illegal drugs all the way until the destruction of the illegal drugs also. So ito pa, ngayon ko lang nakita ito. So I was very interested to see. This will be, the chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug.
So after nainit na 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. So that's what we are here to witness. At this point, matagal pa ito, iinit pa ito for another 10 hours. 10 hours. Tapos mag-aantay tayo ng 12 hours bago palalamigin ulit para makita kung naubos na talaga yung ating sinunog. Kapag may nakita na may traces pa, ay babalik nila, uulitin na lang nila para talagang sirang-sira. Pero kapalagay ko, with 700 degrees, with that long period of time, 10 hours na linuluto, ay palagay ko makikita natin na sira na talaga yan. And that's why we are here today. So, I'm glad that the press is here para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Abiyan, anangin kabahin sa bayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sidi pagtambong sa ginhiwat mga abiyan nga pagsunog sang 9.48 billion pesos nga balor sa 1.3 million kilo sang iligal nga droga sa Clean Leaf International Corporation sa Capas, Tarlac. Ilang kabahin sa ongoing efforts sa gobyerno na matapna ang iligal nga droga kag masiguro ang kahilwayan sa komunidad sa pungsod. In pangunahan mga biyan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang incineration ng seized illegal drugs sa nasambit iyang korporasyon sa Barangay Kutkut sa Capas, Tarlac. Ang ining aktibidad mga biyan ang kasunod man sa nangyaring inspeksyon kahapon sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters. In pangunahan man sa ating presidente at sa mga law enforcement authorities. Kadiin masobra sa 1,500 ka kilos ang prohibited substances valued at 9.48 billion pesos ang na-intercept sa kalagatan sa nanaytuhay nga probinsya sa Luzon nanuhay tuhay nga mga operasyon. Naging gaupod ni Presidente Marcos sa pagsaksi sa pagsunog sa mga nakumpiskang illegal na droga. Ang mga key officials ng Department of Interior and Local Government, PDEA, Dangerous Drugs Board, Department of Justice, at Philippine Coast Guard. Hintambukan man ni Presidente Marcos ang confirmatory testing sa mga random sample ng mga methamphetamine o kung shabu, marijuana, cocaine, kag ecstasy. Iya mga gintan-amabian ang pag-load sa illegal substances sa incinerator. Samtang gina-brief ni PDEA Director General Isagani Neres kag DDB Chairman Oscar Valenzuela sa destruction process. Ang nasambit nga destruction process mga biyan naglawig sang 24 oras with both the incineration and cooling processes taking 10 to 12 hours each. Kasunod sa incineration mabiyan, ang PDEA maghiwat naman sa confirmatory test on-site para masigurado ang illegal drugs have been incinerated. Kaya pa sa mga nabilin ng mga amount ang incineration o kung ang pagsunog pag-suliton. Sa ibang payud naton nga balita, kasunod sang pag-abot sang 31 ka Pinoy repatriate halin sa pungsod Israel, Jordan, Palestine kag Qatar,
Gilayon nga nagpalabot sa bulig ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Kaupod nga abi-abi sa ilang pagpauli si DSWD Undersecretary for Operations Pinkero Mualdez. Ginatagan ang 35 ka repatriate sa paunang bulig pinansyal bilang suporta sa ila pagbalik sa pungsod. Pero sa DSWD, nagpaidalaman sila sa mabusising assessment para matumod kung ano ang ila sininga kinahanglanon pa kaangay ng mga bulig subong sang psychosocial services. Nakitman sa mga nagsugat sa mga Pinoy repatriate ang mga opisyal halin sa Department of Health, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration, at Technical Education and Skills Development Authority. Samtang nagpastar sa mga proactive nga tikang ang Philippine National Police kasunod sa nagalalang atensyon sa tungasang mapungsod Israel kag Iran. Bangod sini ginambal ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na ila mas pabaskugon ang hanay isang seguridad para siguraduhon nga hindi pagka-spill over diri ang kinagamos sa Middle East. Nakit na diri ang masugot nga pagbantay sa mga vital installations kaangay isang imbahada subong man sa mga matawong nga lugar para masiguro ang kahinuwayan sang publiko. Ugot man nga pagbantayan sang PNP ang sitwasyon sa mga overseas Filipino worker sa mga apektado nga pungsod. Naghanda man sila nga mag-alalay iyon nga kinahanglanon pinagi sa UN peacekeeping contingent. Alas 9:15 sa aga. Ilang pila sa mga balita nga natipo naton on the national level mga biyan. Dugang nga mga balita. Bantayan sa lamang madugay. Sa sining oras mag-check it ang mga biyan sa latest update sa katsang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo. Kung kamusta ang mga impalyan po diri sa Western Visayas subong iya nga Miyerkules. Well, we expect sang maulanan nga panyempo. Kung mainit na naman ang atong sining nga panyempo sa mga daw, kung daw kaina pa lang may mga pagpanalitig ag pag-ulan nga na-experiensyahan diri sa syudad sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:16 in the morning. Oras magakuha kita sa latest updates sa nakatsang panahon. Radyo Pilipinas Weather. Muna natin sa piyat na linya, we have Ma'am Dinor Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Ang ringing ang latest weather update para sa subong nga adlaw Wednesday, June 25, 2025. Southwest monsoon nag-practice sa may western section of southern Luzon. Samtang ang dinamonitor natin nga LPA kagahapon ay nangilisa na Kapagyo sa may araw iya location 555 km west of Bacnotan, La Union. May maximum sustained wind niya nga 45 km per hour. Gusts niya up to 55 km per hour. Kag ang iya movement is northwestward at 15 km per hour. So, ang muning nga bagyo ay nag-develop niya nga ara sa sagwa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kag wala naman hindi direktang epekto diri sa atin sa Western Visayas. Samtang diri naman sa atin sa Western Visayas maka-experience na sa magulong-kalungan, sa magulong kalangitan, kung may mga isolated na pag-ulan, pangalatag panagoog, tugas ng mga localized thunderstorms. Mahina tugtog kasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas nga magahalin sa direction southwest nga magadalasang makanay tugtog makasarangan pagbalod ng atong kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbot na kabi ng 5:30 AM kag magatuna din
latest weather update. Halin diri sa inyong weather station. Ako si Leonor Solas ka madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, na-mention mo kayo na, no, nga may yara na sang bagyo kung na-develop na into bagyo ang ginabantayan nga low pressure area. Although wala na siya direktang epekto sa atong west nga region ng Western Visayas, may ma'am, ano ka na po ang tsansa nga magasunod pa ini sa PAR? Malubo naman yung chance niya sa nga magbalik or magsunod siya liwat sa ating Philippine Area of Responsibility. I see. So, ang iya movement is northwestward naman na. I see. So, samtang nag-develop ini, kung nagbaskog ini, ma'am, nagapalayo ini iya sa aton sini nga pungsod. Yes, sir. Na-develop ni sir sa para na siya sa sagwa sa ating farm. Alright. Dari ma'am, sa Western Visayas, particularly sa Iloilo, may mga pag-ulan kita ma'am nga na-experience ano. May ano ang kabanglanan sini ma'am? Ang mga, sir, daranas siya sa ating mga water system, sir. So, kagapon ng ating water system is sir, southwest monsoon or sabong mga localized thunderstorms. Alright. Ma'am Leonor, madamo gina salamat sa imo sa inyong oras kag impormasyon. Madamo man salamat, sir. There you have it, mga latest updates. Lakat sa panahon, gitulong sa ato ni Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, 9:19 in the morning. Sa sining oras mga biyan, magakuha kita sa latest nga mga report gikan naman sa Iloilo City Hall. Ako'y naghahilapit na lang ang pagpungko sa mga bagong halal na opisyal sa syudad sa Iloilo kag sa nanoytuhay nga lugar sa Western Visayas at sa Bugos nga Pilipinas. Amusta naton sa luwayan ang inaugurasyon ng bagong alkalde sa syudad sa Iloilo. Ang detalye sa balita ikadulo sa atong live Digital Baklay, atong City Hall Beat Reporter. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jeep, mayara sing inauguration ceremony nga hiwaton sa incoming mayor sa siyudad sa Iloilo ni Mayor Raisa Treñas II sa maabot nga June 27, 8:30 a.m. sa 8th floor penthouse conference room sa Iloilo City Hall. So amo ini ang aktibidad sa diin nga mayara sing advance pag-welcome sa aton siniya nga mayor-elect nga magapungko sa June 30 sang hapon. Kaya si Mayor Joe Treñas will end sa iyang termino bilang alkalde on June 30. So ini pagatambungan of course ang mga opisyal naton sa siyudad sa Iloilo kag ang mga department heads. So laban-laban may mga important announcement man sa sini nga mga nga PETSA, JEP especially sa kung sino siguro ang unta to kung mag-end by June 30 kung sino man ang magapadayon sa bahay naman niya sa mga co-terminus employees. Kasi dapat nga may ano na on July 1 kung mag-hitso na ang mga personnel nga mag-aupod no sa bagong administrasyon ni Mayor Raisa Treñas II sa maabot yang July 1 JEP. Sa biyang kabahin subong aga mayara sa pagpatigayonon nga last session sa aton sinikatapos ang sangguniang panglungsod subong iyang termino no sa mga nagapungko kag sa aton sini nga Vice Mayor kay sa pagpamuno ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon. So ang last session sa aton sini nga SP will be the first session sang Legislative Building JEP nga bag-o. So kumbaga ang katapusan nga meeting session sa aton sini nga mga konsyal hiwaton sa bag-o nga legislative building. Kumbaga daw last meeting ni na Jepa. Hiwaton ini sa bag-o nga legislative building sang aton siniya nga Iloilo City government. Kaya maski pa paano sila man ang nag-approve sa tanang mga plano sini alin sa budgeting kag deliberation kag nahuman. So daw kumbaga daw last minute nga pagpungko nila sa legislative building. So ang mag-utilize gid sang pag-unaton nga legislative building sa diin dira nahamtang ang session hall sang sangguniang panglungsod ang bag-o nga set sang mga officers naton o officials
sa sangguniang panglungsod sa maabot yang next session nila. Ang first session siguro is on July 2. Kay iti every Wednesday ang session sa aton sinisangguniang panglungsod. Jen, balikan ta lang ang pila ka mga kabalita. Una kita sa natala ng inaugurasyon ni Mayor-elect Raisa Trillanes Chu. As we speak, Jen, may mga huring-huring na bala kung sino mga kapunggong city administrator o kung balasahay sa mga executive assistant ni Mayor Raisa Trillanes Chu. Wala pa so far sang announcement haka-haka ti daw masiling naton nga kay ti daw wala man gid sang pagbaylo kay ang mga tawo ni Mayor Jerry Trillanes ara sa gyapon nga nagabulig sa iya, although may recommendation si Mayor Jerry Trillanes kumbaga may list nga ginhatag sa iya bata, pero suno kay Mayor Jerry Trillanes nga mas maayo kung si Inday Raisa na ang mag-anunsyo sini kag iya ginarespeto ang ikasangkol no sang iya bata, whether ang iya nga mga ginsubmit nga mga personnel aprobahan o kung may islan, iti depende ini sa comfort sang bag-o naton yang alkalde. Pero laban-laban, Jake, wala kita kabalo no base kung sa June 27 i-announce ini formally sang aton siniyang incoming Iloilo City Mayor Jake. I see. And as to the position o kung designation ni Mayor Trillanes, kaya hintandiyag yung serbisyo, wala pa man dyan na kumpirma kung pagkakuhaon ni Mayor-elect Raisa Trillanes. Si Mayor Jerry Trillanes naghambal na ina no sa previous niya nga press con nga hindi siya mag-accept sa anuman nga posisyon pananglit nga ihatag ini sa iya kag as political advisor ni Inday Raisa suno kay Mayor Jerry Trillanes nga amula na iya sini iya nga tindugan or i-accept pero in private capacity ni. But silingon nga hindi siya iya magbaton sang sweldo sa Iloilo City government naton kundi ara siya no sa likod sang iya siniya nga bata Jabe. As to sanggunian naman naton Jen, no, klaroon ta lang ang bag-ong legislative building which will be used no sa last session sa atong karon nga current nga SP ini bala na ano na siya Jen na inaugurahan. So daw masiling naton nga daw wala pa gid sang formal no inauguration or program, pero ang building kay nakita naton ina almost humana kay gina-occupy na sang office of the building official sa Talong. I see. So kung tanaw naton nga humana ini kag ano na ng mga gina-retouch na lang kag laban-laban siguro gina-transfer na lang ang pila ka mga pagkabutang dira. So tan-aw naton karon kay wala pa kita maka-visit physically sa sining session hall nila, pero initially nakita naton nga may mga bangko na kay daw nagibot kita kay daw naanad kita nga ara ini sa 6th floor sang City Hall ang session daw na ni bag-o kita no sa nagdigad nga pagpicture sa aton sini nga Iloilo City Government kay daw naglain ang porma no sang sini iya nga mga pulungkuan sang aton sini nga mga katapo sang sangguniang panglungsod. So tan-aw naton karon kay sang una may ano gid na may posisyon kun diin ang katapos ang media para lang mabalaan makakuha sila sa maayo nga anggulo kay ang Jeff nakasaka man ikaw da sa City Hall kun imo makita ang session hall dra gatalikod social. So kung may maayo ang view likod ni councilor amo ning makita mo kung nag-privilege speech siya. So ma-take effort pa ikaw nga magsulod mangita sang angle nga amo sina. So sa bag-o nga setup lantaw nato no, pero daw masiling naton nga siguro ini naton-an man nila kag lantaw naton kung ano ang mangin sistema karon no kay ti subong hiwaton ang ila sini nga last session sa bag-o nga opisina. So ayon maragtason gid ang mangin sesyon sa buyang adlaw kay ti last session sa current nga SP kag subong man no labing una nga sesyon sa bag-o nila iyang legislative building. So laban-laban base karon kung tagaan naman ni kahigwinan no ang aton sini nga vice alkalde kag ang mga katapusan termino nga mga konsyal pares kanday Councilor Tupas Eli Estante no sila ning mga mag-graduate na subong ya ng mga konsyal naton
nga magabiya kag ginbustan sa mga bag-o naton nga mga opisyal. So laban naman na si bienvenida kag despedida ang duwa niya. So ang bag-o si Councilor Shane Marie Mabilog, si Councilor De La Liana, do amo na ang mga nalakip sa mga bag-o nga mga opisyal no sa subong nga maga-join. Kag of course ang Vice Mayor sa siyudad sa Iloilo incoming Love Baronda. Kag magapanumbalik si Konsyal Akap. Si Councilor Akap nagbalik man sa bilang konsyal sang siyudad sa Iloilo. Yes, Jan, madamog salamat sa imo sining nga balita. Muna maduro naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There we have it, Marbian. Latest update coming from the Iloilo City Government. Tulong sa aton City Hall Beat Reporter, Ginal Baclay. Samtang sabay naman sa Kapitolyo, inhiwat man kahapon nga daw ang katapusan nga sesyon sa 14th Sangguniang Panlalawigan decided by outgoing Vice Governor Christine Garin. Ang 14th Sangguniang Panlalawigan ang nagsapol sa ulihi nga kaygayonan. Samtang hitman sa piya sa ila sining tag sa kakatungdanan bilang mga board member si Board Member Marcelo Valentin Sirag o kung si Board Member Val Serag sa Premier Distrito. Nangitman si Board Member Mark Palabrica sa Tercer Distrito. Board Member Domingo Oso Jr. sa Cuarto Distrito. Board Member Carol V. Espinosa sa Quinto Distrito. Ramon Soliano bilang DCL President. Ang naghiwat nag-alabot sa ila sining tagsa ng mga valedictory address. Untang si outgoing board member Pinky April Tupas ang Quinto Distrito mga biyan ang ka-officially. Ito naman ang magabiya man sa Sangguniang Panlalawigan matapos nagdaog sa pagka-congresswoman sa Quinto Distrito. So we can expect mga biyan bag-o nga mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan na masunod iya nga siman tungkol sa ila sini formal nga pagpungko bilang bagong halal na opisyal ang ila sinitag sa distrito. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:30 sa aga. Maghatag lang kita sa malipot nga panundog sa atong pagpanumbalik. Update naman gikan sa DSWD kag mga proyekto sa gobyerno sa Pasig aton nga pagakuhaon sa report ni Lodi Melian Grace Areñata. Magabalik kami pagkatapos lamang sa pila at pahanundog. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Chong, sipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Tuloy-tuloy sa arangkada ang breast bakuna. I am happy to report that we exceeded our target of 55 million doses administered in October. Supply ng COVID-19 vaccine na dumarating ay mataas din. We have achieved all-time monthly delivery of 34,857,870 vaccine. Normally delivery natin pero pati na mataas 16 million. Kaya pag-turn nyo na, magpabakuna na. Cooperation, participation ng mga kababayan will be instrumental to our success. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa
kalahati ng mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil usok din ang ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkatusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiandugang ang mabalita gadulong sa aton mga hugdanan sa Radyo Pilipinas News Team. DSWD nag-turnover sa Climate Resiliency Project kag nagpanagtugpa ng cash aid sa 500 ka partner beneficiary sa Banwa sa Calatrava, Negros Occidental. Ang detalye sa balita sa live report ni Lodi Melian Grace Araneta. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Official na nung turnover ang Climate Resiliency Project kag naghiwat sa payout activity no ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa 500 ka mga partner beneficiary naton dira sa Calatrava, Negros Occidental. So ang inilods nung aktibidad ini siya sa Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation sa Disaster Response Management Division. So isa lods no kapormal nga seremonya ang ginhiwat no nga naga-signify sa pag-turnover sa community-based resiliency projects sa local government units sa Calatrava. And at the same time no may ginhiwat man nga pledge or signing of a pledge no sang suporta sa DSWD staff, mga representante sang LGU kag mga partner beneficiaries nato no nga nagapakita or magpakita no sa ilang commitment agud nga ma-sustain no ang inisyatibo para no sa disaster risk reduction naton, environmental protection kag community development. Kag natapos inilods no ang ining kahiwatan sa paghiwat sang or pag-distribute sang payout no sa aton nga 500 ka mga partner beneficiary ini lods bayad ini o kompensasyon no sa matapos nga makompleto nila ang 20 ka adlaw nga cash for work sa climate change adaptation activities. So kada isa sa ila lods nagbaton diri no sa 9,600 kada isa. Samtang sa Pasay City naman lods no naghiwat man sang payout no ang aton nga DSWD 6 sa 700 or 700 ka mga beneficiaryo naton gikan naman niya sa 14 ka barangay. So kada isa man sa ila lods nagbaton ini no sang 9,600 pesos para no sa project local adaptation to water access o kon lawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o kon binhi sa DSWD lots. Ayun. So, it's good to know nga ang mga kasimanwa ko sa Calatrava. Dito gid kami na biyan ang pamilya namon sa Calatrava, Negros Occidental ang nakabenepisyo. Yes. Sa sining panibag-o naman suporta gikan sa DSWD. But biyan may nabatayan kita. May madugang pagid ng mga suporta gid panagtag naman sa DSWD diri sa Pasay City. Yes. Amo ini lods no ang 700 naton ka mga beneficiaryo nagbaton sila no sa 9,600 pesos man nga cash relief o kon bayad man ini lods no sa ilang 20 ka adlaw nga pag-ubra no sa idalong naman niya sa Project Lawa and Binhi. So ginhiwat ini lods no ang aton nga payout kahapon na June 24 sa covered gym no sang barangay Puno kag ininog yung pangunahan sang aton man nga DSWD kag sang aton no nga local government unit. So dako kid lods no nga mabulig ini no wala lang sila ginakapacitate lods no nga mga disaster resilient no o kung mapreparahan ng ano man nga kalamidad, but in return no nabuligan man sila kay right after no nga
nag-ubra sila no sa sulod sa 20 ka adlaw ginasweldohan man ini sila kung sa diino ang ilang ubra makisina man gyapon nga mga benepisyaryo naton ang makabenepisyo. Ayun. So may Lods, ano ni anong ginubra nila sa sulod sa 20 dias? Yes. May iban di Lods no sa aton sa idalom sa Project Lawa and Binhi paidalom ini sila anay sa isa ka training. So sa training na Lods no ginatuluan sila paano i-sustain o kung mag-ubra sa small farm reservoir, may ara man no sa communal garden kung sa diino gina-make sure sa ato nga DSWD nga right after ginaubra ini siya no ginabisitahan ini sa ato nga DSWD para ma-make sure ang sustainability bala sa nga sinino nga proyekto naton sa Project Lawa kag sa Project Binhi. Ayun, Lods, madamo gid nga salamat sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So, mga updates gikan sa DSWD. Sila sining mga bulig kag support ng mga komunidad sa syudad sang Pasig. Kag sumuman sa Banwa sang Calatrava sa Negros Occidental. Alas 9:38 na sa aga, subong adlaw mga biyan, formal na nga nagsugod ang duwa ka adlaw nga HIMSS Conference sa Western Visayas. Yang ginakabig nga pinakadako nga HIMSS Conference led by the Department of Trade and Industry o DTI Western Visayas. Ang sentro sang sining aktibidad mga biyan, ang pagpatpat sang potensyal sang rehiyon sa pagsulod sa mga oportunidad para sa nasambit nga BPO industry subsector. Ang Healthcare Information Management Service. HIMSS mga biyan isa ka subsector sang BPO industry naka-focus sa paghatag serbisyo sa mga hospital, clinic, pati na sa mga insurance company. Kay DTI Western Visayas Regional Director Relation of Public aton sini nangin bisita kahapon. Ang HIMSS isa karagasanyog nga dako nga sektor hindi lang sa rehiyon o kun sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Rason nga gina-position sa ahensya nga manginhab ang rehiyon sa sining nga serbisyo. Dugang pa niya mga dalagong HIMSS companies ang ari na diri sa rehiyon, pero gusto nila nga magdamo pagid ang mga ini agud mahatagan sa maayong nga trabaho ang mga pumuluyo nga ginalauman nga baga resulta sa pagpasanyog pa sang ekonomiya. Samtang ginpaambit ni Nofable nga ang HIMAP nga mo ang National Association sang HIMSS provider, ginakonsidera ang rehiyon nga maging sentro sang subsector tungod sa madamo nga graduate nga may maayo nga kalidad sa medical field. Ang HIMSS Conference mabiyan magpadayon tugtugwas Hunyo 26 kag pasakupan si kapin 300 ka healthcare technology leader, government official kag industry expert. Ang aktibidad ginapangunahan sa DTI Western Visayas, Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government kag National ICT Confederation of the Philippines kag magabida sa mga senior executive alin sa mga major healthcare kag technology company pati na sa mga nagapanguna nga mga telecommunications provider. Ang pagtililipon, isa ka pagsuporta sa digital transformation agenda ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Aubong man sa handong siyang Pilipinas na makakuha sang mas dakong share sa global healthcare information services market. Kapag nga madla mga biyan, kapistahan sa San Juan, madamo ang mga nagdinagusyo sa mga nanuay tuhay ng mga aktibidad sa nanuay tuhay ng kamanwahanan nga nagahiwat ang ila sini tagsa ka
basyahanay nga kahiwatan. Sa Banwa sang Sara, inibok ka mga pumuluyo kag bisita ang nagupod sa Basyahanay 2025. Isa sa mga ginabantayan nga aktibidad sa tuigan nga Sulay Basya Festival. Congratulations kid ha sa aton nga mga opisyal sa Banwa sang Sara. Isa naman ka mahinalag-on nga paghiwat sang Sulay Basya Festival. Dugay na gid no. Ada naguros ang ulihi kita nga nakasulay Basya o kaupod sa mga abiyanta kag pamilya dira sa Banwa sang Sara. 9:43 in the morning. Sa ibang paginaton nga balita mga biyan. Formal lang nga ginbuksan sang DA Western Visayas pinagi sa ila sini nga Agribusiness and Marketing Assistance Division on Amad ang Kadiwa Display Center na mag-survey venue sa pagbida sa mga regional products sang Western Visayas. Lagi sa KDC ginahuman sang DA Amat na mabuligan ang mga negosyante. Lagi sa paghatag sila sa lugar nga madisplayhan ang ila sining mga produkto with a better potential para sa mga local kag even export markets. Pagluwas sa sining display center, panayon man ang pagbulig sang DA Amat sa packaging kag labeling, subong man sa pag-angkon sa mga negosyante sang legal personality at sa pag-angkon sang lisensya para nga maka-operate. Ang ining Kadiwa Display Center ang nahamtang mabiyan sa ground floor sang DA6 building, mga sabing one-stop agribusiness center. Ilang kabahin sang pagbukas ang sining aktibidad, ang DA mga biyan nagatipon sa masobra 50 ka produkto gikan sa Panay kag Gimaras halin sa nunoy tuhay ng mga participating organization, the private sector, farmers kag fisher folk dungan man sa opening celebration sang ika-127 nga anibersaryo sang Department of Agriculture. Hanggang sa iban pa naton nga balita. Ano naman sa nagligad nga Hunyo 13 formal nga ginlunsar diri sa syudad sang Iloilo ang Benteng Bigas meron na program para sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Ano pamatiyan nato ng interview with Dole Western Visayas Assistant Regional Director Melissa Navarra kung kamusta na ang pagpatuman sang sini nga programa. Okay, so good morning everyone. Actually, sa June 13, gi-launch na sa Department of Labor and Employment all over the country sa karang region together with our partners sa Department of Agriculture, and NFA, and the FEI or Food Terminal Incorporated. Gin-launch na ang Benteng Bigas. Meron na for minimum wage earners. So as we know, ang 20 pesos na per kilo na rice is actually a project sa DA na originally with LGU. But in partnership sa Department of Labor and Employment, nangin available na siya to minimum wage earners. So, gin-launch sa June 13, it becomes the pilot run. It will be from June to December this year. So, nag-identify sa mga partner companies kag mga beneficiaries all over Region 6.
So, applicable na siya sa tanan ng mga provinces, and it covers around 4,500 workers with 33 establishment partners. So, sa June 13, dito kami sa NFA, dito kin-launch ang program. May ara kita dito sa mismo sa area, we had 50 workers from one construction company. Nga sila mismo ang una naging beneficiary sa program. So ining vending bigas is actually to be paid by the minimum wage earners. We just partners ang ilang companies because company nila ang nag-effort man to collect ang payment from the workers to be paid to the FTI. So, ang mechanics is that ang company mismo nag-sign memorandum of agreement with FTI, nag-PO, nag-request authority para maka-pull out sila sa bigas from the NFA. With our partners sa Department of Agriculture, sa nabalaan naton ang program gidjayang 20 peso rice for nga program sa government. Ang price na originally is 33 pesos. So, with selling it at 20 pesos, ang remaining na 30 pesos is subsidized. So, for the regular program of DA with the local government unit, sila ang nag-share sila. But with DOLE and DA, the Department of Agriculture subsidized the difference between the price of 33 pesos and the 20 pesos na pagbaligya sa mga minimum wage earners. Ang NFA naman, kapasalipan sila na they have enough good quality nga rice para ma-providean ang tanan nga gin-cover na beneficiary for this year and the remaining implementation of the program. As we have said, ang ating pilot run is from June to December, but the plan is that it will be rolled out sa 2026 again. So in 2026, mas damo na gid nga mga minimum wage earners ang makover. So buong ang gin-enroll lang anay. So June 13, Iloilo, hambal ko 50 during the launching gid, but also there were also 200 workers from one manpower agency ang nag-benefit man during that day because na-pull out sa company nila ang equivalent na rice for the 200 workers. So, ang agreement is that within June or even early July, all companies na enrolled sa program natin will have the implementation. So, ang mga other provinces is already preparing. Some of the companies sa different provinces has already sent their memorandum of agreement to FEA. So, we are just waiting sa schedule nila kung saan man sila in a way ma-launch sa ilaon ng mga provinces. There you have it, Mabian. Ang kabahin sa nanging pahayag ni Ma'am Melissa Navarra, ang Assistant Regional Director sa Department of Labor and Employment ng DOLE Western Visayas. Ngayon mga biyan ha, sa aton sining mga tagpalamati, initial rollout pa lang ini ang 4,500 will last until December. Pero lauman ang mas madamo pa ng mga beneficiaryo sa pag-roll out sini sa tuig 2026. Samtang nabatian man may 250 na ka kumpanya minimum wage earner coming from two companies. 50 sa ila diri mga construction firm kung construction worker naga 200 ang naghalin sa isa ka manpower agency. Aben, wala ito sa oras kanabilin sa atong sininga pagpangalagan. Dari lagi naman ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 25, tuig 2025. O ang inyo naging alagad, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas.
kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.